Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ay nandito naman uli sa opisina at maganda at kanina ay anong oras na ba ngayon? Madaling araw na pala no kagabi. Hindi pala, tanghali pala ako nakipag-usap, nag-live sa inyo kasi kagabi. Hindi na po ako nakapag-live kasi nga antok na antok ako, nagising ako. Siguro na narininggan ko yung di ko pa narinig yung live ni Ruel. Siguro nakatulog ako. Tulog na. 6:30 ginising po ako ni Tundar. Time for them to eat. Actually, 5:30 pa lang ginigising na ako. Sabi ko, give mommy 30 more minutes. So anyway, andito tayo. At wala po kaming internet dito sa office namin. At eto na naman tayo, nahuhulog na naman ako bago itong upuan ko, pero nahuhulog pa rin ako. So ngayon, naisip ko, Lord, kasi gusto mag-devotion. At the same time, nag-devotion ako. Sabi ko, para bang sinasabi ng Holy Spirit sa akin na ituro ko sa inyo ang secret weapon ng pagpapanalangin. You don't need to read. Yeah, you can read sample prayer if you're not so. Hindi pa kayo sanay manalangin. Ako nang galing din po ako sa nung na born again po ako, lalo pa yung born again ako, English po yung pastor namin, Amerikano. Syempre English, prayer meeting namin, English. Kasi natakot ako kasi nga marunong ako mag-English pero hindi naman ganun kagrabe. Hindi pa ako marunong manalangin, hindi ako marunong paano. Tapos hanggang sa natutunan ko panalangin sa PLDT Christian Fellowship. Yung mga kasamahan ko sa PLDT nung araw na pag umaga, pinagpipray po namin. Kaya nga sabi ko sa inyo, there is power in prayer. Kaya nga pag nagsama-sama ang lahat, huwag alisin ninyo yung affiliation nyo kung sa ano ang inyong kulay, kung makapula kayo, maka-red, maka-violet, kung maka-pink, gano'n. Tanggalin nyo po yan. Kung mahal nyo ang Pilipinas, then tanggalin nyo yan at tayo po ay manalangin. Ito pong Amerika, I hope and pray. Ngayon, January yata ang prayer. Parang gusto kong lumipad ng Washington DC. May prayer of they pray for the whole country, but they gather together sa Washington DC. So gusto kong alamin yan kahit man lang isang araw at ma-experience ko ang intense prayer kasi pinagpipray nila pag January ang United States. How much more ang Philippines, di ba? Tama na sa disaster, tama na. So, ibigay ko sa inyo example kung ano yung devotional prayer. Ang pinakamagandang devotional prayer is madaling araw. Magising po kayo na alas 4 or alas 5, wag kayo kaagad kape, mag-isip kayo ng kung anong gagawin yung strategy, kung anong, yung minsan tayo nag-iisip, pang maaga tayo nag-iisip tayo, may problema natin, gano'n. Bakit umupo tayo, kunin natin ang Biblia natin, or tapos mag-devote tayo sa Lord. Kung meron kayong devotional book, then use the devotional book. You don't need to pray yung laging, sorry hindi ako, very effective ang prayer nyo kapag nagnalangin kayo galing sa puso. You don't need to memorize such things na memorization at upaulit-ulit ang panalangin ninyo. Hindi po. Galing po ako dyan. Very effective na prayer is when you talk to God straight. Binigyan na po tayo ng access ng Lord. When you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord, may access na po tayo doon. Diretso, kusap tayo. So, ibig sabihin ng devotional prayer is a personal heartfelt conversation with God. Okay, heartfelt conversation with God. Kung tayo na nanalangin at may ayoko mag-antay, dati galing Catholic kasi ako dati. Pero I do respect those people who pray with the rosary, that does not make you have a personal conversation with God. Yeah, you can do that, but I'm telling you is the devotional prayer is
heartfelt conversation with God. Focusing on deepening your relationship with expressing gratitude, seeking guidance, and surrendering your life Low battery. Low battery. His will. Low battery. Pasensya na. Stop ako kasi nag-iingay ang aking aming phone. So, ibig sabihin noon is, you have to seek guidance and surrendering your life to His will, often using scripture to as guide for reflection and response, leading to a fresh, renewed spirit ready to serve. Alam mo, actually, meron po akong mga sample prayer, binigay ko dun sa mga group friends ko. Actually, may mga grupo ng tao na akala nila yung group chat namin is puro kachismisan. Hindi po. Nachismisan lang namin isang tao, naging parang araw-araw na namin pinag-uusapan. Hindi. Pinag-uusapan namin ang Lord at tinuturo. Binigyan ko po sila ng prayer, parang devotional prayer din for them to help, guide. Pero as much as possible, as gaya ng kayo ay nag-aral ng magbisikleta. So, di ba merong tao pa rin sa likod nyo kung sino, si nanay, tatay, or si kuya ang nag-a-assist sa inyo sa pag-drive ng bisikleta, di ba? Then later on, ni-let go. Ibig sabihin, pag nag-let go, ikaw na, sarili mo ng yon. So, para matuto kang magbisikleta. Same as prayer. So, yung prayer devotion, yung mga binabasa nyo, huwag nyo yung basahin na kasi minsan tinatamad kayo. Hindi. Yan po magiging pattern nyo. Then later on, kung ganun po ginawa ko eh. So, meron akong mga prayer book, meron akong devotional prayer na, sige Lord, ito pag-pray ko, ito pag-pray ko. Then later on, hanggang sa natuto po ako manalangin on my heart. Ang pag-umaga, mapapractice ninyo paano manalangin. So, it's about connection. Okay? Not just duty. It's not your duty. It's your connection to God. If you really want to connect with God, ay na-inspire po talaga ako dun sa anak ni Jean Garcia, ang pangalan ng anak ni Jean Garcia. Oh my gosh, I forgot. Anyway, na-amaze ako sa kanyang testimony. Panoorin niyo yung kay Julius Babaw at siya yung si Janica. Anyway, sorry. Hindi ako masyado kasi sa mga artista. Nanonood ako. May mga favorite nga akong artista eh. Pero ang ibig sabihin dito is, yung sa kanya, she devote herself in reading the Bible. Kahit nandun siya sa park, kung saan siya pumunta. Kasi sabi ko nga sa inyo, in-explain ko, where you are is the holy place. Is the holy, when you communicate with God, converse with God, that is your holy place. Because you are conversing with the holiest of the holy, the Father of all Father, the Prince of Peace, King of Kings, ganoon, talagang nandoon. Yun na kayo. Ako talaga, I'm encouraging you. So, it's not just a duty. Often starting with thanks. Okay, una, ano ng prayer. Okay. Uunahin natin, okay, sabi ko sa inyo, kung hindi nyo ugaling mag-thank you, dito kayo matututo mag-thank you. Thanksgiving. Thanksgiving, start by thanking God for His presence. Thank you, Lord, nandito po kayo at nakikipag-usap kayo sa akin. Thank you, Lord, at hindi nyo ako binigo, nandito po kayo, ganon. Blessing and provisions. Tapos, thank you, Lord, sa kahapon, bless nyo ako. Kahapon yung provide nyo ako, binigyan nyo ako ng miracle, parang ganun. Tandaan niyo bawat buhay nyo. I-thank you nyo sa Lord yan. Then, praise. Ang susunod ng Thanksgiving is praise. Ano ang ibig sabihin ng praise? Pinupuri mo. Ang ganda-ganda ng suot mo. Ang ganda-ganda. Praise. Ibig sabihin nun, sa Lord, we have to acknowledge His greatness. I-acknowledge mo yung, sabi ko nga, King of Kings and the Lord of Lords. Hindi po ba? You're the creator of heaven and earth. Ganun ako pag ako nagpe-praise sa Lord. Talagang
para bang hindi mo binubola hindi mo kundi pinipraise mo, ina-acknowledge mo ang greatness ng Panginoon. Okay? So, enduring love as shown in Ephesians 3:16 na ang Ephesians 3:16 means, teka, pakita ko sa inyo. Ay, asan ang Ephesians 3:16 ko? Ayan. Ephesians 3:16 says, a prayer by apostle asking God to strengthen believers inwardly. Tama nga, nung unang panahon ni Paul, pinagpipray tayo na magkaroon tayong inwardly. Okay? Yung strengthen yung ating beliefs at inwardly through His Spirit, so that Christ may dwell in their hearts by faith, rooting and grounding them in His immeasurable love, allowing them to grasp its vastness, its width, length, height, and depth with all other saints. So, ibig sabihin yan, inner strength, ang dami na naman, napaka na dito, parang tayo sa Ephesians 3:16. Inner strength means believers are empowered not by their own might, but God's glorious riches through His Spirit, renewing your inner being, heart, mind, and soul. Inner strength through Spirit. Yan, kailangan natin. Kung, I know, ito nung panahon na bago-bagong Kristiyano, kung hindi ko alam to. Wala po akong alam. Pero ngayon pag kaya nga sabi niya, ate, malakas ka sa Lord. Pag-pray mo si ganito, pag-pray mo nga ako, pag-pray mo pati kapitbahay ko. Sabi ko, alam niyo sa totoo lang, kailangan pati kayong matuto manalangin, gaya ng paano ko manalangin. Naririnig nga po ako ng Lord, pero I don't wanna get the glory. I don't wanna get all the ay, si Ate Mariton, ang lakas sa Lord. Hindi. Lahat po tayo malakas sa Panginoon. I don't want to take the credit. I always say to everyone, pag merong answered prayer, hindi, kasi pati ikaw nanalangin. Kaya diba, sabi ko sa inyo, sige, manalangin ako, pero manalangin din kayo. Tapos may mga, pag in-announce nyo, marami nanalangin. So, lahat pong nanalangin has to take the credit. Don't give me the credit. I don't want that. The credit is only for the Lord Jesus Christ. At kasama po kayo. It's not nagpapahumble ako, pero it's true. It's true. Ang prayer ko hindi maging effective pag hindi rin kayo nagpe-pray. Totoo yan. So, Christ dwells in our hearts. Tandaan nyo, pag nanalangin kayo, huwag kayo nagbabasa ng basa-basa. Dapat Christ dwells in your heart. Sa puso nyo, nag-uusap kayo, lalo na pag marami kayo masyadong matindi. Meron po ako mga ibang prayer na may mga pinagpipray ako, matindi, nahihirapan, napapagod din po ako sa pag-pray sa ibang tao, lalo na yung may mga sakit. Mahirap din po yan. Alam niyo po, nung araw, pinagpipray ko, 5-10 tao lang ngayon. Umaabot ng 30, 40. Kaya nga sabi ko siguro sa aking, pag nag-pray and fasting ako after Christmas, ihahatiin ko yung mga prayer kasi hindi ko sa isang upuan, hindi ko kakayahan, umaabot ako ng 2 oras o 3 oras manalangin. So, ito binibigay ko sa inyo, bago after Christmas and before New Year, kahit 3 days, kahit basta, mag-dwell kayo, at umalis po na muna kayo sa social media, at i-focus yourself with the Lord, kung anong plano ng Lord sa inyo sa buhay nyo. Please, ang buhay nyo dapat, hindi lang kayo sarili, matalino, kukunin din ng Lord yan. Marami akong kilala dyan na ang tatalino nila. Dahil, tapos gusto nila, they take the credit, they take the glory dahil matalino sila. Tandaan nyo kung nasaan na sila ngayon. They got mentally, may mental health issues na sila ngayon dahil masyado nilang pinupuri yung sarili nila. Dapat purihin natin Panginoon, ang buhay natin, kung anong plano niya sa buhay natin, ibigay natin sa Kanya. So ako, binibigyan ko kayo ngayon ng example. Kaya natutuwa din naman po ako doon sa mga taong
taong nagpupunta sa live ko kasi we talk about the Lord. I give you all whatever I know. Kaya pasensyahan na nyo lang minsan na may mental block ako, na nakakalimutan ko, pati nga si Isaac nakalimutan ko. Ay, pero darating po tayo sa panahon na ganyan. So, sabi ni Carmela, wala pa raw internet. Kaya ngayon, ito ay excited din naman po ako kasi may time ako makipag-usap sa Panginoon. At ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mga tips on how to do it. Madali lang. So, you have to have Christ dwells in your heart. Tapos, rooted and grounded in love. Okay? Faith in Christ leads to a stable foundation in God's constant, unfailing love, preventing doubt and providing stability. Ayan, yan. Minsan po kaya hindi po nasasagot ang inyong panalangin. Bakit? May doubt kayo. Your doubt is nag-e-establish kayo. Huwag nyo hayaan si Taning na bigyan kayo hindi yan totoo yan, hindi magkatotoo yan. No, rooted and grounded in love. Kaya kailangan mag-provide, ito kasi pag nagpe-pray tayo, is to prevent doubt and providing stability. Yung relationship natin sa Panginoon. Tapos, grasping, nasaan na ba ako? Grasping Christ's love. Di ba gustong-gusto natin ang i-grasp natin ang love ni Jesus Christ. The ultimate goal is to comprehend the vastness of Christ's love. It's breadth, length, height, depth. Okay? With all believers experience in fully. Okay. Natin ang example ng ating prayer. Mag-pray tayo. This is a simpler term. In simpler term pala, Paul prays that God would give you inner power through the Holy Spirit. Yan. So that Jesus can live deeply in your heart through your faith. Okay? Making you strong and secure in His amazing love. Helping you understand just how wide that love truly is, 'di ba? Lagi natin sinasabi yan sa mga taong sa mga minamahal natin, how wide, how tall, yung ganun sinasabi natin, no? Anyway, bago ako mag-end, ibibigyan ko kayo ng sample ng isang devotional prayer for the day, okay? Natin, Lord tayo. Heavenly Father, thank you for the gift of this new day and your presence with me. I confess my tendency to focus on my own worries and fears instead of your peace. Fill me with your spirit. Give me wisdom to love my neighbors well, and grant me strength for today's challenges. I surrender my plans and ask that my thoughts, words, and deeds serve and please you. May your joy be strength and your peace lead me in Jesus' name. Amen. Alam mo, ilalagay ko to sa Facebook ko. Itong sample ng devotional prayer for the day. Marami pong mga nagbibigay po. Yeah, sige, gawin yung pattern to para makapag-pray kayo. Sana po maging maganda po ang ating 2026 na darating. Ako po ay na-excite, na-challenge ako dahil despite of the fact na maraming challenges na dumarating sa akin recently, pero alam mo, nung una, I felt sad. Umiyak ako, alam ni Lucci yun. Pero bigla ako ginanahan at sabi ko, bakit ako natatakot? May malaki akong Diyos. I have a big God whom I serve, and He will never leave me nor forsake me. So guys, thank you very much again. Alam ko lagi niyong sinasabing you guys are, I'm inspiring you, and thank you. Thank you that you guys are inspired. And thank you rin at huwag niyo kakalimutan, go back to my inspirational messages kasi yun yung mga
topic na pwede niyong gamitin kung kayo. Kasi ngayon, kalaban natin, alam mo ito. Kasi si Satan, ito ang kanilang tinatarget, yung utak natin. Hindi natin dapat payagan dahil ito was been created by God. God created this for us. And let's not allow anybody to take that out. Okay? Because Jesus created us. Because individually, uniquely, very unique po tayo. Pag sinabi lang pangit ka, hindi naman po pangit nga ang mukha ko, maganda naman ang puso ko. Okay? So don't forget to like and subscribe. And please, ito i-share ninyo. I-share nyo sa lahat. Hindi ko sinasabing magkaroon ako ng maraming subscriber. Hindi ko sinasabing basta po kailangan po ang salita ng Diyos ay ma-spread natin. At least nakakatulong po tayo sa mga taong nangangailangan right now. Marami pong nagkakaproblema. So, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe and share this message. Salamat po!